mukhang may magaganap pong hindi maganda. At kung bakit nag-order ulit itong si Chief of Staff Browner na i-secure ang Metro Manila ng mga Philippine Army. So yan po, ang pagkakaalam po natin ay mga pulis po ang magsisecure sa mga kabayanan, kagaya ng Metro Manila, pero bakit pinapag-ready na ni Browner itong mga kasundaluhan para i-secure ang Metro Manila. So, may magaganap po bang hindi maganda? Yan po ang ating tatalakayin mamaya-maya lamang po. At bago po yan, siyempre, ay hindi po mawawala yung ating madamdaming awitin ni Miss Ana Rivera. Ayan po, at atin po nang ipi-play sandali para sa ganun ay namnamin natin yung bawat lyrics nito. Ang bayan ko sila, aking mahal, aking tanan, kailan may di ka iiwan, magpasawa lang hanggang pagtangis at pagdurusan ng bayan kong sinisimula. Araw-araw ay dalangin, laya'y mapasarapin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sumisigaw. Galaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y maglilingkod hanggang wakas. Tanging hangad ay kalayaan ng ating bayang sinilangan. Ang bayan kong sinilang, aking mahal, aking dangal, kailan may di ka iiwan, magpasawa lang pagtangis at pagdurusa ng bayan kong sinisinta. Araw-araw ay dalangin, laya'y mapasa akin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sinisigaw. Galaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y maglilingkod hanggang wakas. Tanging hangad ay kalayaan ng ating bayang Ayan po, maraming salamat po kay Miss Ana Rivera sa kanya pong napakagandang komposisyon.
at tunay na mga tago sa ating mga puso ang bawat lyrics ng kanyang kinumpos na kantang ito. Maraming salamat sa iyo. At ito na nga po at sabi ko nga po kanina ay bakit ganon at bakit nga ba gustong paligiran ng mga army itong Metro Manila. So hindi po natin alam at hindi ko rin po alam kung ano pong nagbabadya na mayroon po bang magaganap na mangyayari. Yan po ang alamin natin at sabi ko nga po kanina ay tapusin lamang po natin, pero mayroon po kasi ako nakalimutan na sandaling-sandali lang po ito. Doon po pala sa aking mga scholar lahat na mga gustong kausapin ako at mga nag-message, maraming salamat sa inyo at sinasabi ko naman sa inyo, hindi nyo kailangan magpasalamat sa akin. Obligasyon ko ang tulungan kayo bilang desididong makatapos sa pag-aaral. So ang obligasyon nyo lang sa akin ay pagbutihin ninyo ang inyong pag-aaral. Yun lang. Hindi nyo kailangan magpasalamat dahil paulit-ulit ko sinasabi ito na ang mga itinutulong ko sa inyo para makapagtapos kayo ng pag-aaral ay lahat yan ay galing sa ating Panginoon. Kaya hindi nyo kailangan magpasalamat sa akin. Bagkus ako ang magpapasalamat sa inyo diyan sa inyong sakripisyo na makuha yung mga grades na kailangan ko. At ako naman ang nag-require talaga noon na kailangan ay maganda-ganda yung inyong isumiti sa aking mga grades para sa ganun ay maging masipag din naman ako na magsuporta sa inyo. Yun at bagamat ito ay pinangako ko sa inyong lahat dati noon na kung sino yung kung sino yung matataas ang grades ay bibilhan ko ng cellphone. At mukhang napasubo yata ako pero sige ay kung noon ang sinasabi ko yung matataas lang na grades ang bibigyan ko ng cellphone, pero hindi kasi lahat naman po kayo matataas eh. Lahat naman po walang nag-line of 80, lahat kayo na line of 90. So ang pinakamataas na naglalaro diyan sa mga 95, 94 mga ganyan. So yun po. So hindi binabawi ko na yung sinabi ko dati na yun lang matataas ano. At ngayon lahat na kayo ay bibigyan ko kayo ng cellphone isa-isa. At take note ha, yung mga magulang na mga kapanood dito ng video ito sa bago maghunyo or Mayo 30. Yes, basta antayin yung announcement ko, Mayo 30. Diyan tayo magkita-kita sa opisina ko diyan sa Manila. Alam nyo naman yon. So noong kayo ay tinanggap ko bilang scholar ko ay alam nyo namang puntahan yung opisina ko dyan sa Manila. So dyan tayo magkita-kita. Pero hindi ko hindi ko siya sigurado pa kung anong date ha. Pero basta Mayo, bago magkatapusan ng Mayo at bago pasukan ulit. So kasi hindi lamang yung hindi lamang cellphone ang ibibigay ko sa inyo dahil alam ko yung mga iba kailangan ng laptop. So yun, kaya diyan tayo, antayin yung announcement ko, diyan kayo pupunta sa opisina ko diyan sa Manila. Okay. I-announce ko 'yan. So, yun. At wala na po. Wala na yung binabawi ko na yung sinabi kong yun lamang matataas ng grades ang aking bibigyan ng cellphone. Pero hindi na pag-isip-isip ko ay parang ako naman ang naawa kasi nga hindi lang magkapare-pareho yung grades. I-reject ko na yun. Hindi na. Kayo na lang lahat ang bibilang ko ng cellphone. At kaya dyan tayo sa opisina ko sa Manila magkita-kita dahil nga dito sa amin wala namang bilhan ng cellphone. Ay nandyan ang cellphone sa Green Hills. At may mga kwan din ako dyan. May mga nabigyan din tayo dyan ng mga ayoko nang banggitin. Pero mga mahigit 10 po yung mga may shop diyan ng cellphone na makukunan natin. Ano? So ayoko nang banggitin kung basta
Ay, nandyan lahat ang cellphone. So, ngayon, at nandyan rin yung laptop. Diyan din makakukuha rin yung laptop na kuan. Wag lang niyo ako paghanapan ng kuan ha. Wag niyo lang ako paghanapan ng iPhone. Hindi po pwede iPhone. Masyadong mahal na 'yon. Ay ang pinakabababa ngayon ng iPhone 90,000 hanggang 100,000. So hindi na iPhone. Doon lang muna tayo sa Samsung ha. At least may pero hindi naman yung hindi naman yung masyado mumurahin na Samsung. At sisiguraduhin ko na lahat yan magagamit nyo. Kasi na-realize ko rin kasi na magagamit nyo sa school yan. At sabi ko nga, hindi nyo kailangan ng manghingi sa akin. Basta ako natuwa, okay tayo dyan. O, yun lang. At yan po ay, bago natin simulan, siyempre hindi ko pa nabati lahat itong mga subscriber ko. Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, saan man po kayo sulok ng daigdig naroon ngayon. Hayaan nyo pong ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat na sana manawari ay mailayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan, mailayo sa anumang disgrasya o ano paman, problema, mailayo kayo dyan, bagkos ang darating sa inyo, swerting walang katapusan. Ayan, at ayan po, at sige, at tatapikin na po natin yung pinaghahanda na po ni Browner. Yan po yung Chief of Staff ng kasundaluhan or ng Armed Forces of the Philippines natin na pinapaghandaan po niya lahat ng mga army na i-secure daw ang buong Metro Manila. So bakit po kaya? Ay samantalang ang may obligasyon dyan ay mga kapulisan lang. At ang mga sundalo ay doon lang yan sa gira. Saan mang gira yan, doon sila dapat sa gira. O wala naman tayong alam na gira dyan sa Metro Manila. Not unless ay mayroon na silang natutunugan na baka kuyogin na sila dyan. Yan ang hindi natin alam. Pero ayun po, at ito po naman ay hihiramin ko lang po itong video ng ating si General Macanas. At yan po yung kanya, yun po yung video, yan pong channel niya ay The General's Viewpoint. Yan po yan, si General Macanas po yan. At hihiramin po natin yung kanyang video para po higit din ninyong maintindihan at sabihin nyo na naman sa akin na fake news ako. Anyway, kung fake news man ito, ay dalawa na kaming fake news, di ba? Pero ang obligasyon ko po dito, kung ano yung pwede ko mabalitaan, ayun po ang i-broadcast natin dito. So, actually, wala po sana akong topic dyan dahil nga itatopic ko lang talaga itong mga scholar ko ngayon dahil nga tinadtad ako ng tawag, tinadtad ako ng chat, nahihilo na ngayong sekretary ko sa kasasagot. Anyway, ito ha, panoorin po natin, sabay-sabay po natin panoorin muna, saglit lang naman ito. Itong, aray ko. Itong video ni General Macanas na The General's Viewpoint. Ayan. Silang Manila. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pahayag ng AFP Chief of Staff si General Romeo Browner Yan. na inutusan niya ang mga army troops na maghanda to secure Metro Manila. Oh, yan. Nangangahulugan ba na mayroong banta ng seguridad ng Metro Manila? Bakit mag-utos ang AFP Chief of Staff sa mga army troops to secure? Nandiyan naman ang mga pulis. So, may nakikita ba silang threat to national security? Ito sa ABS-CBN News. AFP tells army troops, be prepared to secure Metro Manila. Oh. So, sinong kalaban? May nakikita silang kalaban na hindi natin alam. Ito, the Armed Forces of the Philippines Chief reminded troops of the Army's 2nd Infantry Division in Rizal to
to be prepared to secure Metro Manila, the seat of government. Okay, nandyan ang palasyo, nandyan ang Malacanang. Ang pinakamalapit na ground troops na mag-secure sa Malacanang ay ito pong 2nd Infantry Division. Okay, speaking of infantry divisions, Philippine Army, meron tayong 11 infantry divisions. Ano? Ang 2nd Infantry Division nandyan sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal, na destino din ako dyan. Ang area of responsibility niya, yan, yung Calabarzon, Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Mimaropa, Romblon, Palawan, Mimaropa, yan. And then Calabarzon, basta yung NCR, nandyan po ang 2nd Infantry Division. Baka gusto nyo malaman, nasaan ang isang division, depende sa number of battalions niya, no? Siguro average mga 7 to 8,000 troops. Estimate ko lang ito. Ang 1st Infantry Division nasa Zamboanga. Basta Zamboanga ang Zamboanga del Sur, 1st Division. 2nd Division, nandyan sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. 3rd Infantry Division, nasa... Sige po, at mahaba pa po ito nung explanation niya. Kasi kaya naman po naniniwala ako rito kay General Macanas dahil idol ko rin po ito. At siyempre marami po siyang alam. At mayroon din po nagpipidback yan sa kanya na mga dating tauhan niya kasi general po yan. At ayan nga po, hiniram po muna natin yung kanyang video yan. So nakita ko lang po kanina, sabi ko nga po wala po ako, sana akong itatapik na ganyan. At yun po, at ang lahat po, ang pagkakaalam po natin lahat ay ang mga military or mga sundalo at mga army na yan ay doon lamang po yan sa kung saan po yung may gira. Kagaya po nung Marawi Siege din dati, Zamboanga Siege na yan. At saka yung sa MILF dati, yan po yan yung talagang gira. Yan po talaga yan, nakadestino talaga, nakakuan po talaga yan, nakatuka yung mga sundalo sa gira. Pero bakit ito ay pinaghahanda ni Browner itong mga army na i-secure ang Metro Manila? Yun po ang mga katanungang talaga namang masasabi natin na aba ay may kakaiba ito. Mayroong kwan ito, mayroong something. Bagamat ang sinasabi natin dito ay maging ako, sabi ko hindi ko alam, pero hindi naman kaya ito yung sinasabi na ng mga kapatid nating Muslim na hindi na nagugustuhan itong pamamalakad nitong administration ito. Hindi kaya yan ang dahilan? Or mayroon din po tayong mga nababalitaan na mismong marami po sa mga sundalo din at marami din po sa mga kapulisan ang hindi na po masaya sa kanilang chief of, sa kanilang namumuno sa kanila, siyempre. So, hindi natin alam. Anyway, yan po ang ating aabangan. At ano't ano man, ay mag-ready lang din po kayo. Kung halimbawa nandyan po kasi Metro Manila, mag-ready lang din po kayo dahil kahit pa paano, tandang-tanda ko pa kasi noong pinalayas din si Marcos Sr. Na kasi dati nakatira ako diyan sa Sampaloc dati, Manila. Yan po. Pagtawid lang po diyan, Malacanang na yan eh. Yung nagtahan na yan, Malacanang na po yan.
So, kitang-kita ko po yung kung paano niratrat dati ng kanyan, mga sundalo. At isa po dyan si Honasan, si Gringo Honasan na yan. Isa po yan na nilusob yung Malacanang dati. At nandyan po ako noong time na yon. So, kung inyo po makikita dyan sa paligid na yan, sa palok na yan, maraming magsaysay na yan. At saka yung mga building dyan. Naku po, tad-tad po ng bala yan. Noong time na yon. Talagang niratrat talaga nila. Na noong panahon yung pinalayas itong si Marcos Sr. So, hindi po natin alam ngayon kung mauulit yung ganung kasaysayan. At kung maulit man ito, well, siya na rin ang gumawa ng kanyang kapalaran. Ika nga, hindi na siya natuto sa nakaraan. Kung mauulit man yan, talagang ipinapakita lang talaga kung gaano kasama itong mga taong ito na namumuno sa atin. So, imaginin mo, napakarami nating problema dito sa bayan natin. Napakarami nating mga kababayan gutom. O ilan na naman ang gagastusin ng gobyerno kung i-deploy lahat yung mga sundalo na yan dyan. At habang na i-deploy nyo dyan, para lang i-secure yung Malacanang o yung Metro Manila na yan, ayun, nagpipista yung mga incheck na wala nang ginawa kundi mag-explore sila dyan sa ating karagatan, na kung saan ay nasisingitan na talaga tayo. Pero hindi po yan ang matindi. Ang matindi po dito ngayon, habang gumagastos ang gobyerno ng limpak-limpak na pira, ganon din nagtitiis itong mga kababayan natin na walang masaing. Nagtitiis ng kagutuman, nagtitiis ng lahat ng kahirapan. Pero anong ginagawa nitong administrasyon ito? Puro waldas ng pera. Puro pa na lang. Puro sa kanilang mga kapretso na lang ito. Ba't kailangan pa? Di hayaan natin yung tao na sumugod dyan. Ipagtatanggol nyo yung anak ko. Ay, mahirap pagsal. Tangin akong ako. Hayop. Kadami-dami nating mga problema. Tapos, problema na natin dito sa mga kababayan natin na mga walang masaing. Problema natin dito sa itong mga nagugutuman. Problema pa natin yung rampant na pagnanakaw nitong mga politikong ito. Saan pa pupulutin ang bansa natin kung ganito ng ganito? Na kung tutuusin, napakayaman nating bansa. Ako na magpapatunay sa sinasabi kong napakayaman itong bansa natin dahil ako mismo. Mayroon akong hawak na mga kamuting dilaw. So, ibig sabihin, alam ko na talaga napakayaman itong bansa natin. So, saan napupunta? Dito lang sa mga politiko, mga kawatang ito. Eh, sinasabi ko nga rito, sana nako, grabe. Nasaan ang konsensya nitong mga kawatang mga gobyernong ito? Mapapolitiko, mapag-government official, puro mga kawatan. Anong mga putang, anak ko? Okay lang sana. Alam ko kasi sa totoo lang meron po nakakapanood ng mga politiko dito sa channel ko eh. Alam ko yan dahil may nagpipidback sa akin eh. At saka isa pa, may kilala ako dyan.
Nagbibigay ng feedback din sa akin yan. Okay lang sana. Bagamat masama pa rin ang magnakaw, pero kung hindi rin lang maiwasan sana ang inyong pagnanakaw ng mga buwaka ng ina niyo, yung mga politiko kayo, kadami-dami natin mga kababayan, yung mga bata na nandyan sa kalye, pagala-gala, bakit hindi nyo tulungan ito na mapagtapos, mapag-aral itong mga batang ito? Para kahit papaano, pakikinabangin ng ating bansa. Di ba tayo na rin ang nagsabi? Ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Pero papaano pa mangyari kung kayo mismo ay magtuturo ng mga kahayupan at pag-aadik? Kabi-kabila po sa kahit sa kanto dyan. Nandyan yung mga pag-aadik. Mga bata po ito, mga kabataan. So, mayroon pa ba tayong aasahan? Or matutupad pa kaya yung kasabihang ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan kung kayo mismo ang nagtuturo ng pag-aadik nito mga kabataan ito? I don't think so. Okay lang sana na magnakaw kayo, mga kayo. Kung kaya pa paano sana yung mga nandyan, pag-alagala ng mga bata, pinapag-aralin nyo. Nagagawa nga ng ordinaryong tao magpaaral. Hindi pa ako politiko niyan. Pero maganda na rin dahil kahit kailan hindi pumasok sa utak ko o maging papasukin ng politiko, kasi nga siguro kung politiko ako, baka pati yung mga scholar ko na ito sisilipin kung saan nanggagaling ang pera ko. O di mabuti na lang hindi ako politiko, di at least wala kayong masilip sa akin at wala kayong masabi na kaya ako nakakapagpa-scholar ay kasi kinukulimbat ko lang sa gobyerno ang pirang pinapag-aral ko din sa mga taong ito, sa mga batang ito. Ganun sigurado ako. Yan ang sasabihin nyo sa akin kung halimbawa politiko ako. Tapos ganyang karami yung mga scholar ko. Di sasabihin nyo, wala rin silang utang na loob sa akin kasi nga ninakaw ko lang din yung pira na yan. Yun nga lang, nagkataon na hindi ako politiko at nagkaroon ako ng napakaraming scholar. At ngayon nga, tinatamasa nila na taon-taon nakakapag-graduate tayo dito ng napakaraming mga kabataan na gusto talagang marating din nila yung pangarap nila. Bakit hindi nyo magawa yan? Total milyon-milyon ang kinukulimbat ninyo. Hindi na eh. Ito na lang mga kababayan natin na walang masaing. Hindi ninyo mapasyalan. Napakarami po yan. Kaya nga paulit-ulit lang po ako dito naghahamon. Kung sabihin niyo sa akin na puro daldal ako rito, hinahamin ko kayo isa-isa. Pwede ko kayong iikot dito sa mga iniikutan namin mga tinutulungan. Kaya lang walang pumapatos dito sa hamon ko. Kasi ang gusto ko lang sana dito ay maipakita sa inyo kung gaano karami ang mga naghihirap nating mga kababayan. At kung gaano rin karami itong mga kabataan natin na gustong makapag-aral pero ginusto na lang nila na barkada na lang, tambay na lang, papaano wala naman silang kakayanan na pag-aralin yung sarili nila. Hindi ba pwedeng kayong mga politikong mga kawatan, ipunin nyo lahat itong mga kabataan na nandyan pag-alagala, tapos bigyan nyo sila ng bigyan nyo sila ng tirahan dyan mismo sa eskwelahan at bigyan nyo sila ng special education. Total yan na naman ang problema sa kanila. Hindi sila makapasok sa eskwelahan kasi walang baon, walang pamasahe.
Ay ba anong ampunin nyo na yan mga yan? Maglagay kayo ng isang tirahan nila dyan sa isang compound na yan. At para mapatapos man lang, para pakinabangin ng bayan ang mga kabataan niya na lalaki, tatanda itong mga ito, either magiging criminal lang itong mga ito or mga magnanakaw itong mga batang ito. Sisiguraduhin ko sa inyo, aywan ko lang kung may kukontra pa dito sa sinasabi kong ito. Yan ang pwedeng mangyari. Mang-hold up na lang yan, magnanakaw na lang, papatay yan mga yan. Bakit ba kayo puro programa? Bakit ba kung ano-anong mga pinaggagawa ninyo, hindi nyo maisip na tulungan itong mga kabataan natin na napakarami ang gustong mag-aral, hindi nila magawa dahil wala silang kakayanan? Tangina nyo.